Last Wednesday, pinag-aralan po namin yung dalawang uri ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi po sa Jeremiah 17 verse 5, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. May the blessing of the Lord, may the anointing and wisdom of the Lord be upon you all in the name of Jesus. Amen. So, dito po sa aming napag-aralan last Wednesday, may dalawang klase dalawang uri ng pamumuhay mayroon ng isang mananampalataya. Ito daw po yung tumalikod o nawalan ng tiwala sa Diyos at ang pinagkatiwalaan niya na ay tao. Tingnan mo yung katabi mo, tao ba yan? Tao ano? Tao ano? Tao. Ano pong sabi ng Panginoon? May kasamang sumpa. Ang taong nagtitiwala sa kapwa niya tao. Anong pinakamatinding sinabi niya doon? Pagkakatiwalaan mo yung katabi mong yan, na ang buhay ay may hangganan. Tama, mali? Tingnan mo yung katabi mo kung walang kamatayan yan. Hello? Ano yung bungad ng Panginoon? Susumpahin ko ang sino mang tumatalikod. At ang pinakamatindi yung dulo niya, sabi niya, walang magandang mangyayari sa kanya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, sorry na lang. Hindi kita pagkakatiwalaan. Sorry na lang, hindi ko ipagkakatiwala sa iyo ang aking kinabukasan. Why? Dahil ang katabi mo, yung nasa likod mo, nasa harapan mo, lahat tayo may hangganan. Amen? Hello? Kaya sinasabi ng Panginoon, in verse 8, sabi niya, verse 8, tama? Ano sabi niya? Katulad niya ay isang, ano mo muna sa verse 7. Yan. Mapalad, pakibasa, mapalad, ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Ano daw gagawin? Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kanina, kapag sa tao ka daw nagtiwala, may kasamang sumpa. Kaya nga yung kanta, sumpa ka pa! Huwag natin ituloy. Tama? Sabihin mo, aabutin ko at susungkitin ko ang langit para sa iyo. Pag nakatalikod kami, nakitang ibang sexy, wala na. Awanin. Amen? Tingnan mo ngayon, pagka natapalan ng maleta, wala nang pambihira yan. Amen? Tao ay tao. Anong nais ng Diyos na gawin natin? Magtiwala po tayo sa Kanya lamang. Sabi niya, for I am a jealous God. Seloso po ang Diyos natin. Siya po ang lumikha sa atin. Insulto para sa Kanya na magtiwala ka sa kapwa mo tao. Na magtiwala ka sa kapwa mo nilalang kaysa sa lumalang. Amen po ba? Ano daw po mapapala natin? Verse 8? Ay, matindi blessing niya. Ano daw mangyayari? Katulad niya'y isang
punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Sino may gusto nun? Sino pong ninenervyos na sa taas ng krudo? I think this coming Tuesday ay mukhang aabot pa daw siya ng hanggang 160. Okay? And ang supply po natin ay mukhang hanggang June na lang. Kaya pagdating ng June at ng July, ay masarap mag-walking. Amen. Hallelujah. Pero mangangamba ba ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya? Ano sinasabi rito? Kahit na tag-init, kahit hindi umulan, wala itong alalahanin. God is with us. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, sabihin mo sa iyong katabi, ayaw na kitang pagkatiwalaan. Uy, sabihin nyo. Ayaw kita pagkatiwalaan. May kasamang sumpa. Masakit man. Kasi mahal mo yung katabi mo eh. Pero yun po ang totoo. Ang sabi ng Diyos, sa akin ka lang magtiwala. Sa akin lang. Di ba, Tatay S? Marami kayong sumpaan ni nanay. Ang dami yung sumpaan, tapos wala. Mawawala lang din siya. Ngayon ba yung inyong pangarap, may meron pa? Wala na. Amen? Pero ang Diyos, mananatili sa Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya lahat, araw-araw, magtiwala ka sa Lord. Amen? Sa umagang ito, pag-aaralan natin ay patungkol sa oras. Oras. Sabihin natin, oras. Ayan. Kaya ang sabi niya, oras para, tuloy natin mamaya yan. Sabi ng Isaiah 46 verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na at ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So itinakda na niya ang lahat ng bagay mula simula hanggang katapusan. Hello? Kumbaga sa plano, ang lahat ay tapos na. Alam nyo, ako po ay civil engineer by profession. Pagka kami po ay gumawa ng isang bahay, ang unang-unang ginagawa po namin ay gumawa ng plano. Yung first page ng plano, andyan po yung site, lot plan o site development plan. Yan po ang unang-una kung saan mo ilalagay at kung ano ang perspective o yung maaring kalalabasan. Hello? Ang kasunod niyan ay yung ating floor plan. After ng floor plan, foundation plan. Pagtapos ng foundation plan, iba't iba na yan. May architectural, may electrical, may sanitary. Hello? Kaya ang Diyos, sabi niya, itinakda ko na ang lahat ng bagay. Mula simula hanggang katapusan. Finish. All we have to do is to make the plan according to the plan of God. Implementation na ang ginagawa po natin. Amen po ba? Kaya ang tao,
inilagay niya po sa simula hanggang sa katapusan. Yan na yung lalakarin natin mula sa simula ng layunin ng Diyos sa buhay mo, yan ang nilalakaran mo hanggang sa katapusan. Tapos na. Lahat ay ayon sa layunin at plano ng Diyos. Amen? Kaming mga civil engineers, hindi kami pwedeng gumawa ng instruktura nang wala kaming hawak na approved plan. At yan po ang aming batayan. Habang ginagawa po namin yan, lagi yan. Bago kami pumunta sa site, we need to check and double check the plan. And then, tatawagin po namin ang foreman o mga kapatas, mga skilled workers, o ito ang gagawin ninyo ngayon, ituturo mo. Maghuhukay, ikaw magpuputol ka ng bakal, ito ang kailangan, ganito ang sukat. Lahat according to plan. Amen. Nauunawaan po ba natin lahat, mga kapatid? Hindi po pwedeng tsamba-tsamba ang buhay. Habang isinasakatuparan po natin ang plano ng Diyos sa atin, hindi po pwedeng suntok sa buwan ang ginagawa natin. Dapat po araw-araw, kaya sabi niya, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Sabi nung kanta, walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Kasi po, wala po tayong ibang lalakarin. Tapos na ang disenyo ng Diyos sa'yo. All you have to do is to learn what is the design of God for your life. Yun po ang lalakaran mo. Kaso ang problema sa atin, magulo. Kung saan-saan tayo pumupunta. Amen? Ang gulo-gulo ng buhay natin. Ang dami nating gustong mangyari. Kaya parang at the end of the day, pagod na pagod ka, parang walang nangyayari sa buhay mo. Totoo yun. Kasi meron po siyang itinakda na dapat nilalakaran mo. Hallelujah. Lahat ng requirements ng nagpapagawa ng bahay, bago po maghukay, lahat po yun sinabi niya na sa architect or sa civil engineer. Sasabihin niya, sasabihin nung may-ari ng owner, sasabihin niya, ako po ay gusto ko magpagawa ng 3-story building. So kakausapin niya engineer, yung engineer, ano pong gagawin nyo rito? So, kukomputin po namin ang loads. Ano yung dead load? Pag sinabi mong dead load, yung mga permanenteng struktura na nagbibigay bigat doon sa struktura mo. Live load, kung sino yung mga tao at ilan ang taong kapasidad ng isang building. Pagka kaya ba niyang mag-occupy ng 100 person, so yung 100 person, kukunin mo lahat ng bigat nun. Okay? And then wind load. Pati hangin, kukunin mo yung bigat nun. And then you will start to design. Ano ang klase ng pundasyon? Gaano kalaki ang pundasyon? Gaano kalaki ang poste? Gaano kalaki ang biga? Gaano kakapal ang slab? Ilang bakal ang gagamitin mo? Ilang anong specific na bakal ang gagamitin mo. Everything is according to design. E tingnan mo yung katabi mo. Magkakaiba po tayo ng disenyo. Pero lahat po tayo ay kailangan para mabuo yung isang building. Maaring yung isang tao ay, ang design niya is 10 millimeter. At ikaw naman ay 16 millimeter. Huwag mong tignan na parang mas magaling ka kasi 16 millimeter ako, ikaw 10 millimeter ka lang. Uy! Gawin mo ngang stirrups yung yung 16 millimeter kung kaya mo. Alam mo yung stirrups, anilyo? Baluktutin mo nga yung 16 mm. Ang pwede lang gawing
anilyo ay 10 or 12. Kakapit siya dun sa mga malalaking bakal. Nagets niyo po ba mga kapatid? So, meron po tayong dapat na nilalakaran. May akma sa bawat isa sa atin na dapat nating nilalakaran. Now, meron po tayong dapat na nilalakaran. Kaya tayo po ay pinaloob. Okay? Pagka meron pong plano at layunin, lagi po itong nakapaloob saan? Sa oras. Sabihin natin oras. Ayan. Basta't may plano o layunin, sigurado po kayo, may deadline. Hello? Basta't pag may nagplano at merong layunin sa gagawin mo, there will always be a deadline. Kaya po kami, may duration date. Meron po kaming tinatawag na S-curve. Tama po ba, architect? Tinitignan po namin, pag hindi po yan nag-S-curve, ibig sabihin may mali po doon sa construction method. So dapat meron po, tama yung ano mo, naka-design na po lahat yan. May oras ang bawat isa. At makikita mo at the end of the day, matatapos pala ito ng 6-month period. Basta't may plano at layunin, kinakailangan may deadline ka. Amen po ba? Ang tanong po ngayon, ano ang ginagawa mo sa oras na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo? Alam niyo, ang Panginoon, ibang klase. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 14, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw at sa gabi. Ito'y magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Kaya naglagay siya ng mga bituin upang malaman kung umaga na ba o gabi. Ito po ang sukatan o batayan kung nakabuo ka ng isang araw. At ang tinawag naman ng mga astrologers ay 24 hours. Amen? Ang Diyos po ang nagtakda ng oras at panahon sa simula pa lamang. Sabi ng mangangaral 3:12, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Yun ang unang isip nitong mangangaral na ito. Pero kung babasahin natin in chapter 12, ang sabi niya, ang buong katungkulan ng tao ay maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Dinisenyo niya ang oras upang ang buhay ay gawin niyang magaan. Kaya po binigay niya yung oras para ang buhay po gawin niyang magaan at organized. If there is no time, there will be no organized life. Hindi po pwedeng maging organized pag walang oras. Kaya inilagay niya po lahat doon. Itinakda niya ang bawat oras at panahon. Bakit po magulo ang buhay natin? Kasi hindi natin sinusunod kung ano yung tamang oras na dapat mong galawin. Ang dami nating sinasayang na oras. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang oras ay pinagkaloob ng Diyos na pantay-pantay sa lahat ng tao? Tanungin mo yung katabi mo, may tao ba na walang oras? Sabi mo, Pastor, pasensya na, wala kasi akong oras. Pastor, pasensya na, kulang ang aking oras.
tayo binigyan ng pantay-pantay na oras. Ano yun? 24. Wala dito ang merong 22. Sasabihin nga, Pastor, 22 lang ang oras ko eh. Ako, 21 lang. Lahat po tayo. Mahirap ka man o mayaman, may pera ka o wala, pangit ka o maganda, lahat tayo may 24 oras. Yan po, pantay-pantay tayo. Tama, mali? Hallelujah. Pantay-pantay po tayo. Kaya number 1, sabi po rito, pakibasa kung ano Amen. Sino rito may pangarap? Lahat po tayo meron eh. Lahat tayo may gustong mangyari sa buhay natin. Amen. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, dapat alam mo kung paano mo gamitin ang oras mo. Nagkakaroon ng krisis ngayon sa gasolina. Tama po ba? Hello? That is why we are planning to buy our EV vehicle or hybrid. So, sabi ko kay Mrs., benta na natin yung sasakyan na isa, kumuha tayo ng hybrid. Kasi sa hybrid, merong electric motor siya. That you can use the electric motor without having a gasoline. Kaya lang, itong mga EV vehicles na ito, they are only certain range of kilometers na pwede niyang gamitin during electric motor ang gamit niya. Amen? Merong 50, merong 100, merong 200, may 300 kapag ka pure EV ang bibilin mo. Ang problema, kulang na kulang pa po tayo ng charging station. Amen. So kung ikaw ay merong EV, katulad nila Ching, meron na kayong hybrid. Ilan yung capacity niya? 70 yun eh. Kasi sila yun, di ba? 70 kilometers? O 100 kilometers. So kung ikaw ay merong EV, alam mo na meron kang 100 kilometers. So, paplanuhin mo na kung ikaw ay pupunta halimbawa ng Baguio. How many kilometers from here to Baguio? That's about 200? 220 po? 220. Okay? So, and your range is only up to 100. Hindi mo naman pwedeng sagarin yon. Kasi mag-shift siya into hybrid. Mag-shift siya into your combustion engine. So, gagastos ka uli ng gasoline. Amen? So, paplanuhin mo yun ngayon, tatakbo ka. Okay, saan naabot ang 75 kilometers ko? So, maaring yan ay hanggang Pampanga lang or more than Pampanga. Baka yan ay sa Rosales. So, mag-search ka na. Meron bang charging station somewhere in Rosales? Or baka mag-check-in ka sa isang hotel at pwede kang makisaksak doon. Kasi meron po siyang sariling, parang cellphone po kasi ngayon ng kotse. May sariling charger. So mag-charge ka ngayon. Amen? Do you know what I mean, mga kapatid? Kung gusto mong makarating sa destination mo and you know your capacity, then you have to make plan out of it. Hello? Sino rito ang kumikita ng minimum? So kung kumikita ka ng minimum, what is minimum? 625? 695. If you are just earning 695 and then ang gastos mo ay 1,000, that you're already negative. Hello?
Negative ka na. So, make plan out of it. 695. Yung tithes ko, 690. Okay? Yung 69 pesos, bawas na. So, bawas na. 90% na lang ang meron sa'yo. Saan mo ngayon gagamitin yung 90%? So, imbes na maglitsyon ka, bili ka na lang muna doon sa kanto. Tingi-tingi na lang muna, pero nakamanok ka. Diba? Imbes na mag-KFC ka, mag-Kentucky Fried Chicken ka, mag-Kanto Fried Chicken ka muna. Amen? Pareho lang naman manok yun eh. Pareho lang din naman protein ang makukuha mo. Hello? Masarap lang to sa KFC. Masabi, pag may nakakita siya, wow, naka-KFC. Pero pagkakanto, tinatago. Amen? Ano po nagiging problema? Alam mo, sa buhay kasi natin, kaya tayo mahakbang, inuuna natin yung forma, yabang, pasikat. Tama, mali? But if we just apply the principles of God, whatever your capacity is, make plan of it, yun lang. Doon ka lang gumalaw. Amen? Hanggang sa ma-achieve mo yung time na gusto ng Diyos sa'yo, you will be promoted. Yung 695 mo magiging 1,500. Uy! And then again, you have to make plan out of 1,500. Amen? Para bang, pag hindi nila ginagawa, pag hindi mo nagagawa yung ginagawa nila, para bang maliit ang tingin mo sa sarili mo. Hindi po ganon ang buhay. Sabi ko nga po sa inyo, may 16 mm, may 20 mm, may 10 mm lang. May malaki, may maliit. So kumilos ka na ayon doon sa disenyo mo. Hallelujah. Kung ano lang yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, huwag mong gawing komplikado. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, kaya mag-iingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay ng tulad ng mga mangmang, hindi tulad ng marurunong, kundi tulad ng marurunong. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Kaya huwag kayong kumilos ng hindi nag-iisip, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Lagi mo isipin, ano yung mabuti? Alam niyo, ang tindi po ng puso ng Ama eh. Matindi po ang puso ng Diyos. Kung maunawaan lamang po natin yan. Ang Ama, mga kapatid, kung ano yung meron siya, gusto niya, meron ka din. That is the heart of the Father. Amen? But God has given us a purpose to finish. Hallelujah. Kaya kung gusto mo mapaligaya ang Ama, makinig ka sa Kanya. Sumunod ka. I-manage mo na ang oras mo. Amen po ba? Because as you doing what the will of God is, you're doing your purpose, then you are worshiping God. Because worship is a lifestyle. Kasi masyado natin tinitignan kung ano sasabihin ng ibang tao eh. Ang intindihin mo kung anong sasabihin ng Diyos Ama sa'yo. Ang tingin kasi natin lagi, sasabihin ng tao eh, uy, pogi mo ngayon ah. Oh, forma mo ah. Uy, ang gara mo ah. Ang galing mo ah. Wow, ang galing mo ah. Alam niyo, lahat ng bumabati sa inyo yon,
Inaantay ko pa paano ka bumagsak. Tao yun eh. May inggit. Pagka ikaw ay nadapa, sabi ko na eh, hindi magtatagal yan. Yabang eh. Napakayabang yan. Live according to what God has intended you to do. Amen? Sabi natin, amen. Yan. Pangalawa, hindi mo mapipigilan ng oras pero kaya mo siyang kontrolin. Do you believe that? Ang oras, miski huminto ka, tuloy-tuloy yan. Hindi yan titigil para sa'yo. Hindi yan mag-a-adjust para sa'yo. Ang maganda, kaya mo siyang kontrolin kung ano magiging resulta ng 24 oras mo. Amen. Tayo po ay mula sa Diyos na manlilikha. Sino po rito nagmula sa Diyos na manlilikha? God is the creator. Sabihin natin. Oh, do you believe that in your heart? Sino naniniwala sa inyo? Amen. Kung ikaw ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ganda, katulad mo siya. Kung ang Diyos po natin ay manlilikha, dapat ikaw manlilikha rin. Kaya nga po dumami tayo eh. Ang nanay at tatay gumawa ng bata, manlilikha. But, this is what I am saying, mga kapatid. Your 24 hours, dapat po creative ka. Hello? Hindi yung paggising mo sa umaga, araw-araw, ganun lang ang routine mo. You have to think and do something. Create something. Mga bata, anong ginawa niyo sa oras niyo? Inubos ang oras kakapanood, kakalaro ng ML, maya-maya, ay tanghali na pala. Samantalang yung isang bata, pagkagising sa umaga, nagbuklat ng Biblia, natuto ng prinsipyo, nag-memorize ng verse, nilakaran ang kanyang natutunan, may nangyayari sa kanyang buhay. Pero yung isa, pagkagising, naglaro ng ML. Paglakad niya, nababaliw na. Akala niya, nasa gera pa rin siya. Mga kapatid, hindi mo mapipigilan ang oras. Samantalang yung kasabayan mo, nagtatanim, nagbubungkal ng lupa. Pagdating ng krisis, wala ka nang gagawin. Paano na to? Wala nang internet. Hindi ka na makapaglaro ng ML. Pero yung nagtanim, may pinipitas ng kamatis, may pinipitas ng sari-saring gulay na naitanim niya. Pero pareho lang naman kayo ng oras. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? Kaya oras na para tumuklas po tayo ng mga bagay na pwede mong likhain. Hindi ka mahina, lalong hindi ka bobo. Bakit? God has designed you after His own image and likeness. Si Erwin, gaganyan-ganyan lang yan, madaling araw, nagbabanat na ng buto. Nagtatanong, Pastor, pwede po bang magpa-aircon kami? Sabi ka, sige, tuloy mo lang yan, masisira buhay mo. Sabi ka, sige, pag-usapan natin kung paano gagawin natin. Kasi mainit po sa taas na eh. Pag-usapan yung tita Mayan nyo kung anong gagawin natin. Yung allowance mo rito, di tingnan nyo, pag-usapan nyo. Oh,
Tapos minsan sasabihin niya, Pastor, parang gusto ko bumili po ng sasakyan. Ba? Ibig sabihin, nakakaipon. Hello? Pero kung titignan mo siya, magtutuyo. O moving up kami rito. Sabi ko sa kanila, Oy, nakita niyo to? Binibenta ito ng aming caretaker. Aba nagbilihan, bumili sila sa'yo, di ba? O di kumita. Yung iba, iw ka dyan. Siya may pera, ikaw wala. Nga. Amen? Minsan kakatok sa opisina ko kasi nag-aaral po ako dyan. Monday, Tuesday, andyan po ako. Nag-aaral ako, kakatok. Tay, kain ka muna. Ano yan? Abay, siopaw. Ano yan? Pausyo, kung ano. Kain! Maya, tay, kumain ka na ba? Nagluto po ako, meron po akong pagkain. Ganyan po yan. Kaya nga sabi ko kay Daniel, pag-isipan mo mabuti yung shop mo. O ngayon, naglagay na siya ng milk tea. O sabi ko, samahan mo naman na ng loading station, nung candy na 5 piso, 2. Sabi sa akin pa naman para naman ginawa sari-sari store yung aking shop. Amen? Ito po yung pagkakamali ko Doon po sa bunkers sa amin, ako po ang nagpasimula na magtayo ng build and sell. Bibili ako ng lupa doon, patatayo ko ng 4 na unit na apartment. Ako po nagsimula noon. Nung nakita po nila yung idea ko, pati yung mga prospect ko, sila na po ang bumili at sila na po ngayon ang gumagawa. Ako tumigil. Mali. Amen? Kaya kung meron kang idea, sarilinin mo na lang. Tama po yun. Pagka meron pumasok na idea sa inyo, gawin nyo po. Why? Because God has given you that anointing to be a creative one. Hello? Si Jem, natutuwa ako. Nakita niya yung aso ni Del, ang mahal-mahal. Corgi, magkano isa? 70, 80? 70,000 isa. Nag-alaga, kumikita. O ginawa ni Jem, nag-alaga din siya. Ano yung alaga mo? Shih Tzu. Mura lang siya. Pero, madaling ibenta. Tama? Creative. Ang Diyos po natin manlilikha. Nakita niyo si Pastor Pau? Ha? Siya po ang nagsulat nung kanta. And that is what God wants us to be. Pinakanta niya si Philip. Inareglo nila yung tugtugan. Walang imposible. The anointing of the Lord will touch the heart of people to bless you. Why? Because you walk according to the purpose God has given you. Amen. All you have to know is to evaluate, pray, ask God, seek God. Lord, what do you want me to be? What do you want me to do? And God will give you ideas after ideas. Bibigyan ka yan. Ngayon, pag kami, idea ka, gawin mo. Huwag ka mahihiya. Huwag ka masisimula, piso-piso lang, piso-piso lang. Alam mo, katuwiran ng incheck,
Di baling piso. Basta may pumasok. Ang hirap maglakad ka sa buong Metro Manila. Maswerte ka lang kung maka 10 pisong may madadampot ka sa kalsada. Amen! Galit na ako. My people are destroyed for lack of knowledge. Yan ang problema. Inuubos po natin ang ating mga oras sa walang kakwenta-kwentang bagay. Miski sa umpisa lang makonti, mga kapatid, okay lang yan. Maiipon din yan. Kapag nakakita ng Diyos na nauunawaan mo ang layunin niya sa buhay mo, magugulat ka na lang isang araw, pagpapalain ka na. Alam niyo, dalawa lang po lagi ang resulta sa paggamit ng oras natin. Tanungin niyo ako, ano yun, Pastor? Okay, number 1. Kapag mali ang gamit mo sa oras mo, ang mapapala mo, consequences. Hello? Consequences. Everything na mali ang decision mo, you will face the consequences. Struggle. Ano sabi ng salita ng Diyos kanina? Walang mabuting mangyayari sa kanila. At tanungin niyo ako, Pastor, ano yung pangalawa? Ayan. Alam niyo yung pangalawa? Preparation. Sino naglalaro ng bilyar dito? Itong dalawa, magaling po yan. Magaling po yan. Pagka tumitira ka ng, halimbawa, 9 balls, pine-prepare mo na yung mother mo para doon sa next na target mo. Amen? Alam mo yun? Nakuha niyo yan? So, preparation. Everything that you do, when you walk right according to what God has planned to you, alam mo ang kasunod niyan. Alam mo kung anong magiging kasunod niyan. Meron kang tina-target. Hindi yung banat ka ng banat. Que sera, whatever will be, will be. Hallelujah. Tandaan niyo po yan. Tanungin mo sarili mo, ano ba itong nilalakaran ko? Ano itong resulta nito? Consequences na ba ito? Or preparation? Kung struggle ka ngayon, maybe that is consequences sa maling decision na ginagawa mo. But if you are doing it right, preparation yan. Amen. Sabi ng mga ngaral 3:1-2, ang bawat pangyayari ay may dahilan. At ang lahat ng bagay ay may nakatakdang oras sa mundong ibabaw. May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan, may oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-aani. May kanya-kanyang oras na naitakda, pero bawat oras may kailangan kang gawin. Work your domain. Work, may ginagawa ka. Pag sinabing work, design mo yon. Trabahuhin mo. Yung domain mo, teritoryo mo. Amen. Yung domain mo o territory mo, may impluensya ka. Kailangan may gawin ka sa teritoryo mo. Sabihin mo sa katabi mo, may kailangan kang gawin sa teritoryo mo. Exercise your authority and anointing. Hindi pwede puro bunganga lang. Kinakailangan pinapamuhay mo ito. Kinakailangan maipasa mo ang bawat pagsubok para ikaw ay makaabante. Mahirap, ikayanin mo, ipasa mo. Dahil pag nakayanin mo yon, mga kapatid, angat ka ng level. Kung grade 1 ka ngayon, naipasa mo lahat ng test, grade 2 ka na sa next school year. Hallelujah. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba.
Focus ka lang kung ano ang sarili mong trabaho na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pagbalik ng Lord, tinatanong niya, hindi niya tinatanong, wala siyang pakialam sa material things eh. O nagbigay siya ng 5, nagbigay siya ng 2, nagbigay siya ng 1. Wala siyang pakialam doon sa 5, sa 2, sa 1. Ang pakialam niya, may ginawa ka ba doon sa binigay niya sa'yo? Anong ginawa mo? Sabi niya, tinanim ko. Iniuhukay ko, tinago ko. Ang galing ko, di ba? Mali. Kailangan may gawin ka. Pangatlo, bawat oras o panahon na dumarating ay isang pagkakataon na itama ang hindi mo nagawa kahapon. Tanungin ko kayo, may oras po ba kayo ngayon? Sino po rito may oras pa? Amen. Sabi nung iba, habang may buhay, may pag-asa. Huy! Hanggat may oras ka, may pag-asa ka. So, na-realize mo ngayon, ay nako, mali yata, puro consequences ito. Nako, mali yung mga pinaggagawa ko. Kasi nakikinig ka, tama? Nako, puro mali yata ito pinaggagawa ko. Nako, mali. Huwag mo na i-condemn ang sarili mo. Hoy! Huwag nang i-condemn ang sarili mo. Kung nagkamali ka, so be it. But you have time to correct it again. Start anew. Magsimula ka uli. Ako hangang-hanga kasi mag-asawang Omel at saka kay Josela. Nakita ko ngayon kung paano nila china-challenge sa sarili nila. Tama yan. Sa simula, struggle ka, mahirap. Yes. Pero kung ikinokorek mo na yung sarili mo, tiyak may mangyayari. Bakit? Binigyan ka ng oras para itama mo kung ano yung pagkakamali mo kahapon. Huwag mo nang tingnan yung kahapon pagkakamali mo. Huwag ka na mag-focus doon. Kalimutan mo na yan. Huwag mo nang ulitin. Nakita mo na walang nangyari. Uulitin mo pa. Kaya ka nasisira. Hallelujah. May natututunan? Galit na ako. Hallelujah. Tandaan po natin ito mga kapatid. Tanungin mo sarili mo. Pag ikaw ay nawala sa mundong ito, what is the legacy that you are going to live? Pag nakita nila litrato mo, layan. Sabihin ng mga apo, that's lolo. What do you remember about your lolo? Nothing. She's a joker. Ganito po ang prinsipyo ng Kingdom of God. Tandaan niyo po ito. Ang prinsipyo ng Kingdom of God ganito. Pag ikaw po ay nakagawa ng sistema, miski nagbabakasyon ka, kapag nabuo mo yung sistema, kumikita pa rin siya. Hello? Hello? Hindi po masama na tayo po ay nagbabakasyon. Masarap ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, I came to give you life to the fullest. To the fullest. Si Bill Gates. Wala na siya, kumikita pa rin yung sistemang ginawa niya. Yung mga bilyonaryo, ang sarap, bakasyon dito, bakasyon doon, pero lahat ng negosyo nilang iniiwan dito, kumikita. Sarap ng buhay ni Daniel sa ni PK. Kada buwan, nasa Korea sila. Ngayon, pupunta naman sila sa Japan. Sarap. Miski wala sila rito, yung shop nila kumikita. And that is your legacy. Hello? Meron po creativity dahil ang Diyos po natin ay manlilikha. And start doing it. Pag nagtuturo ka sa school nyo, kumikita yung shop mo, hindi. Why? Because you establish
Creativity yun. Doble kita ni madam. May sahod na, may kita pa business. Ngayon, huwag ka magmamadali. Ay, galing ni madam, gagayahin ko din yun. Hindi mo lahat po tayo may originality. Hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ni Presi. Ito kuling nyo niya. Hindi nyo kaya. Sino may kaya nung style na ganon? Wala, hindi. Kanya yon. Huwag nyo gayahin yon. You ask God, Lord, what do you want me? What do you want for me? What do you want me to do? Si Buddha lang ang nakikipag-date ng solo. Date ba tawag dun? Mag-isa siya. Nagba-vlog siya. Minsan ako na kinakabahan. Sabi ko, ang lakas ng loob ni Buddha. Grabe mag-trip to. Pupunta mag-isa sa Intramuros. Nagpipicture doon. Nakita niya yan? Sino yung nagtatrambling? Si Kiefer? Si Kiefer? Di ba nakulong pa yon? Ngayon nakalaya. Creative. Nahihiya ba sila? Ang dami naman nanonood. $! Ang kinikita nila kay Meta. Ay! Sinong gustong magkaroon ng legasiya? Start doing it right. Sabi ng awit 90:12, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Mag-double time ka na, baka bukas, katapusan mo na pala. Amen? Mag-explore ka. Tingnan mo kung ano yung dapat. Amen po ba? Tandaan niyo po ito, hindi ka pwedeng mag-expand nang hindi ka muna magiging fruitful. Ayusin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo muna yung produkto mo. Ayusin mo muna yung sistema mo. Saka ka mag-expand. Huwag kang magmamadali at maiinggit at gumaya sa iba. Paano ka mag-e-expand kung hindi ka pa namumunga? Uy! Amen? Sino dito gusto mag-expand? Anong dapat gawin? Ayusin mo sarili mo. Mahalaga na ikaw ay makinig, mag-meditate sa prinsipyo ng Diyos. Kaya yan ang bilin niya sa Joshua 1:8, meditate my word day and night. Tatalino ka, gagaling ka, magagawa mo at maunawa na pinapagawa niya sa iyo. Natutuwa ako last Sunday. Mikey Ligan is here. And last Sunday, pumunta siya rito, may dala-dala siyang dahil ang pinapagawa ng Diyos sa kanya is to unite the body. All the youth from different churches. Kasi yun pong nangyari sa atin, ang religion po, ang nagkabahabahagi sa atin. Basta ako, iglesia, ako, katoliko, basta ako, ganito, basta ako, ganyan, basta ako, ganito. Tigilan mo yan. And si Mikey, ang pinapagawa sa kanya ng Lord ngayon, Youth for, ano yan? Jesus Youth United, no? So ako natutuwa. Bakit? Ginagampanan niya kung ano yun, pinapagawa ng Diyos sa kanya. Hello? Tanungin mo sarili mo, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pastor, ito lang po talaga gusto niya gawin ko, mag-inom, maghapon. Ito po ang disenyo ko. Bakit? Kasi ako po magiging model ng Gilbis Jean. Ano pa? Ako po magiging model ng Tong-It, ng Mahjong, ng online gambling. Hello? Sino po rito ang nakinig sa umagang ito? Nang dahil dyan, meron po tayong conclusion. Anong pa siya? Ang oras ay hindi maghihintay kung may gawin ka o wala, kumilos ka para hindi masayang oras mo dahil may natapos ka. Ano pa? Ang oras ay maaaring mawala, manakaw at mawala ng halaga kapag hindi mo ito bibigyan ng pansin. Sa huli,
Ikaw pala ang naligaw, nanakawan at nawalan ng halaga pag hindi mo binantayan yung oras mo. Amen? Kaya ngayon, lagi mong tatanungin ang sarili mo. Anong itatanong mo? Alam niyo yung tanong lagi, when I was a cadet, laging meron yan, what, when, where, who. Tama po ba? What, where, who, where. Amen? Lagi mo tatanungin ang sarili mo, ano, saan, sino, at bakit ko gagamitin ang oras ko? Amen? Oras na para maging makabuluhan ang buhay mo sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa Diyos. Gamitin mo ng tama ang oras mo. Ito ang kingdom of God. Sino rito? Sa simula ngayon, mag-iisip na ng iiwan niyang legasiya at sasabihin ng Panginoon sa kanya, well done, my good and faithful servant. Amen? Amen? Titingnan niyo po rito, magkakaiba po tayo ng gift. Kung anong gift na binigay ng Lord sa inyo, do it. Give your best. Tingnan mo, magkakaroon na tayo ng principal. May principal na, ano? Pero category ka na ng principal. Kaya ikaw din, principal na halos yung ano mo, di ba? Magka-level lang kayo eh. Mas mataas ka pa nga sa kanya pag nasa bahay eh. Tingnan mo, takot sa iyo yan. Ha? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Mga kapatid, if we walk according to what God has designed us, there is no room about worry. God will definitely provide for you. Hallelujah.